Mga kwentong sibuyas ni Kamagsasaka Part 2. Yo, what's up mga kamagsasaka? So, napakaganda na nga ng panahon. At katulad nga nung sinabi ko sa Part 1 ng ating mga kwentong sibuyas, susubok ulit tayo magtanim. At ngayon nga ay nandito tayo sa pupunlaan natin upang igayak na ng maaga. Nang sa gayon ay maihanda nating mainam yung ating pupunlaan. Actually, hindi lang ako nakapag-video mga kamagsasaka. Pero ito ay naisprehan na natin. 3 araw na ang nakalilipas. So tara, tignan natin yung naging epekto. Tingin ko naman umepekto naman gawa ng umulan kasi nung nakaraang gabi. Kaya tignan natin at baka nahugasan. Ito po yung ating pupunlaan ng sibuyas. Pagkakasyahin po natin dito ang 20 lata. Yung 2,000 years later. isa na namang magandang morning mga kamagsasaka. Andito ulit tayo sa pupunlaan natin ng sibuyas. Ayan po. Pampitong araw simula po nung maisprehan ng glyphosate. Kung mapapansin po natin, nanilaw na po itong bahaging ito. Yun nga lang, hindi dito sa bahaging ito. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng epekto yung pag-ulan niya pagkatapos maisprehan. Hindi naman pwedeng sabihin nating lampas kasi may nanilaw din. Ayan o. Berde, nanilaw. Talagang nahugasan siguro mga kamagsasaka. Kaya uulitin pa natin mga kamagsasaka. It's ulit spray. At yun na nga, nagtimpla na tayo ng glyphosate. Isang lata ng sardinas. 2,000 years later. At ayun na nga mga kamagsasaka, inuulit na nating isprehan ang ating punlaan ng sibuyas. Ito po ang ating sprayer. Alright. 2,000 years later. Dito ulit tayo ngayon sa pupunlaan natin ng sibuyas. At ang glyphosate na spray natin ay Grass Zero. At dahil nga sa subok na natin yung bisa, kaya hindi pa rin tayo lumalayo. Kumbaga'y nakasanayan na. So titignan natin mga kamagsasaka yung talagang bisa at kung ano yung mga damo na hindi niya kayang patayin. So let's go. Kung mapapansin natin mga kamagsasaka, tuyong-tuyo na yung damo. Pero may mga damo talaga na hindi niya kayang patayin. Katulad ng mga damong to. Yan, yan yung mga damo na kadalasang pinapatay ng 240. So yun. At dahil sa hindi namatay sa spray, wala tayong ibang choice kundi paroting. So ayun nga mga kamagsasaka, tingin ko naman ay ito na yung ideal na itsura. At hudyat na din na pwede na nating umpisang bungkalin o araruhin. So hopefully mga kamagsasaka ay tuloy-tuloy na ang pagganda ng panahon. At katulad nga nung sinabi ko ay October 20 ang target natin na makapagpunla. Yun ay kung bibigyan tayo ng magandang panahon. So abangan po ninyo yung mga susunod na update mga kamagsasaka. At siguro by this week ay darating na din yung ating binhi. Alright.